Good day netizen, samahan niyo ako sa aking a day in my life here in Saudi Arabia. So itong araw na to ay wala namang ganap. Mag-aayos nga lang pala ako ng bulaklak ngayon. Paano kasi itong alaga kong isa ay nagkaroon to ng award sa school kaya binulan siya ng bulaklak ng ate niya. Nakakatuwa lang talaga dito sa pamilya nila kasi kapag may mga maliliit na award o malalaking award ay talagang binibigyan nila ng bulaklak yung mga anak nila o kapatid nila. Ganyan nila pinapakita kung gaano sila ka-supportive at kamahal nila yung mga anak nila o kapatid nila. Ang pagbili ng bulaklak, hindi uso sa kanila yung bibilan nila ng mga damit, kung ano-ano, basta bulaklak lang o kaya minsan cake ganyan. Napakasimple lang nitong pamilya na to kaya bumibilib din ako sa kanila kasi kahit mga busy sila at may mga trabaho sila, gumagawa sila ng paraan para ipakita nila kung gaano sila ka-supportive at kung gaano nila kamahal yung kapatid nila. Kahit simpleng bagay lang katulad nitong bulaklak. Kahit gaano sila kalayo sa isa't isa, bulaklak lang sapat na sa kanila. May pakita lang nila kung gaano sila ka-supportive at kung gaano nga nila kamahal yung kapatid nila. So hindi ko alam kung anong mga bulaklak to. Naiinis nga ako kasi sobrang liit ng pagkagupit. Hindi ko alam kung paano ko i-design. Naghanap ako ng maraming vase talaga para lang malapat ko ng maayos yung bulaklak kasi nga napaka-iksi ng paggupit nila sa bulaklak. Hindi kaya ng mga malalaking vase ko. Kaya itong napili ko, itong vase na napili ko, bahay daw ito ng Veta fish nila. Dahil namatay, so itinabi na muna nila dun sa storage at ito nga napili ko. Kasi ito lang pinakamaliit sa lahat ng vase na meron kami dito. Napaka-konti lang ng bulaklak na to pero napakaganda ng mga bulaklak na ibinigay sa kanya. Simple lang siya pero elegant. Nagustuhan ko siya at sa lahat ng mga ginagawa ko dito sa bahay ni Amo, isa to sa nagustuhan ko ang pag-arrange ng bulaklak. Kasi mahilig tong mga amo ko sa mga bulaklak. Kapag may aatinan nga tong mga amo ko na event, hindi talaga nawawala sa kanila ang mag-take out ng bulaklak. Mas nauuna pa nga nilang ibinibigay sa akin yung mga bulaklak kaysa sa pagkain na pasalubong nila sa akin. Natatawa na nga lang ako sa mga amo ko kasi nauuna pa talagang ibinibigay nila sa akin yung bulaklak kaysa sa pasalubong nilang pagkain sa akin. At ito na nga yung finished product na pag-arrange ko ng bulaklak. So simple lang siya at napaka-elegant talaga niyang tignan. Medyo malabo lang talagang camera ko kasi makaluma na tong cellphone na gamit ko. Pero ang totoo napakaganda niya. Sana magustuhan ng alaga ko. At habang nga nag-aayos ako kanina ng bulaklak, naglaga ako ng itlog kasi ito yung almusal ni Doktora. Pagising na pagising ko talaga itong bumungad sa akin ang chat ni Doktora na gusto niya magpagawa ng almusal. Dito nga sa bahay ni Madam, walang nag-aalmusal. Bihira lang sila mag-almusal. At ito nga nagustuhan ni Doktora mag-almusal ngayon siguro dahil naka-fasting siya kahapon. Kapag ganitong may request sila, talagang agad-agad kong ginagawa kasi minsan lang sila mag-request dito. At dito nga hinati ko na muna yung itlog sa 4 na hatian. Itong si Doktora mahilig talaga siya sa boiled egg. Mas nabubusog daw kasi siya pag boiled egg lang ang kakainin niya o kaya tinapay na may itlog. Katulad nga nitong ginawa ko. Nag-boil lang ako ng egg and then ilalagay ko lang siya dito sa kubos. Tapos lalagyan ko ng cucumber, tomato, and then yung egg, and then black pepper, salt, and yung tabasco. Yan lang gusto niyong almusal lagi. Natutuwa nga ako dito sa mga amo ko kasi hindi sila mahirap kausap. Bibigyan ka lang nila instruction and then kapag naintindihan mo na okay na, hindi ka na nila guguluhin o kaya tuturuan. Hahayaan ka nilang kumilos. Pagkatapos ko nga i-prepare lahat ng ingredients na kailangan ko dito sa almusal ni Doktora, inilagay ko na siya sa kupo sa may gitna and then pagkatapos niyan iro-roll na natin siya and then babalot na natin siya kasi ite-take out to ni Doktora. Dito nga sa bahay ni Madam, sa chat lang kami nag-uusap kasi sobrang busy talaga nila. Halos di mo na nga sila makita dito sa bahay kaya kapag may kailangan sila o kaya may ibipilin sila sa WhatsApp lang talaga kami nag-uusap. Madalas ang nakakausap ko dito yung mga bata kasi pagdating ng alas 12 ng tanghali, nung nandito ay mga bata lang talaga. Minsan naman di ko rin sila nakakausap kasi pagkatapos nilang kumain, papasok sa kanya-kanya nilang kwarto. Kaya kung susumahin mo, halos ako lang talaga mag-isa dito sa bahay ni Madam. Ako lang ang pinakamaingay kasi nga ako lang ang kumikilos. Pero gusto ko rin naman to kasi nagagawa ko ng maayos yung trabaho ko. Walang magulo, walang istorbo. Mas maganda yung ganito kasi na-manage ko yung oras ko. Yung ibang DH dito, binabantayan talaga ng amo. Minsan naman inuutusan. Yung hindi pa tapos ang trabaho, may kasunod na namang iuutos. Pero itong mga amo ko, nagpapasalamat talaga ako sa kanila kasi hinahayaan nila akong kumilos. Ito nga, binalot ko na nga yung tinapay ni Doktora kasi maya-maya lang aalis na siya. Ilalapag ko lang to doon sa lamesa sa may malapit sa pinto kasama ng tubig and then kukunin na to ni Doktora, siya nang bahala magdala. And then bahala na si Doktora ang kumuha nito. Halos di na talaga kami nagkikita-kita ng mga to kasi pagkatapos ko i-ready yung pagkain na ipinili nila sa akin, ilalapag ko lang sa labas. And then sila nang bahala. O siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat, bye-bye.